So, under parenthesis solutions to first-order differential equation, andyan yung Bernoulli's differential equation. In this type of differential equation, n in the standard form is not equal to 1. Otherwise, it is a separable equation. So, ang standard form natin para sa Bernoulli's differential equation ay dy over dx plus ypx is equal to y raised to n multiplied by q of x. Hey, what's up everyone? Ito pa rin ang engineer nyo ngayong araw, Engineer Mark Anthony Aruta, and our lesson for today is all about Bernoulli's differential equation. Kung mapapansin ninyo, kaparehas lang siya ng standard form ng linear differential equation. Ang pinagkaiba nila ay yung q of x ay ang q of x is not free from the variable y. So, meron siyang kasamang variable y na nakaraise sa n. So, sinasabi dito under Bernoulli's differential equation na yung n should not be equal to 1. Unless na lang papasok siya or maika-classify natin siya as separable equation. So, kapag ganyan ang standard form natin, so ang classification nga niya ay Bernoulli's differential equation. Ang general solution na natin sa kanya ay yung paggamit ng formula na y raised to 1 minus n is equal to 1 divided by e raised to integral of 1 minus n px dx multiplied by the integral of 1 minus n multiplied by q of x multiplied by e raised to integral of 1 minus n px dx multiplied by dx. So para mas maintindihan natin yung general solution natin para sa Bernoulli's differential equation, let's take example number 1. Y prime is equal to y minus x y cubed multiplied by e raised to negative 2x. So, hanapin natin yung general solution para sa differential equation na to. So, i-transform muna natin yung y prime sa form na dy over dx. So, equal yan sa y minus xy cubed multiplied by e raised to negative 2x. So, ilagay natin siya sa standard form ng Bernoulli's differential equation. I-transpose natin yung y dun sa kabilang side. So, therefore, dy over dx minus y is equal to negative xy cubed e raised to negative 2x. Since nailagay natin siya sa standard form ng Bernoulli's differential equation, pwede natin itong i-classify as Bernoulli's differential equation type. Kapag ganon, i-classify na natin yung p of x natin. Ang p of x natin para sa kanya ay yung function of x na kasama ng y. So, ang kasamang function ni y ay negative 1. Therefore, p of x is equal to negative 1. Ang q of x natin ay yung function na kasama ng y raised to n natin. So, ang y raised to n natin, yun yung nasa right side natin. Ang kasamang function of x niya ay negative x multiplied by e raised to negative 2x. Ang 1 minus n natin ay equal sa 1 minus, ang n natin dito ay 3. So, 1 minus 3 equals sa negative 2. So, kapag okay na tayo dun sa magagamitin natin para sa general solution, proceed na tayo sa step number 1. So, ang step number 1 ko dito para sa Bernoulli's differential equation ay yung pag-solve ng integrating factor na e raised to integral of 1 minus n p of x dx. Equal na yan sa e raised to integral ng ang 1 minus n natin ay negative 2, p of x natin ay negative 1, dx. So, equal to sa e raised to 2 integral ng dx. Therefore, ang integrating factor na natin, equivalent integrating factor na natin na e raised to integral ng 1 minus n, p of x dx ay equal sa e raised to 2x. So, kapag okay na tayo sa term na e raised to integral ng 1 minus n p of x dx, pwede na tayo mag-proceed sa step number 2. Step number 2, solve for the general solution. Gagamitin natin yung general solution formula na y raised to 1 minus n is equal to
1 divided by e raised to integral ng 1 minus n p of x dx multiplied by the integral of 1 minus n q of x multiplied by e raised to integral ng 1 minus n p of x dx multiplied by dx. Kung mapapansin niyo dito, mukhang complicated yung general solution natin para sa kanya. Kaso, dahil na-solve na natin yung term na e raised to integral ng 1 minus n p of x dx, mas dadali na yung pagsisimplify sa general solution natin once na ma-substitute natin yung mga values. So, substitute na natin y, ang 1 minus n natin ay negative 2, equal yan sa 1 over ang term natin na e raised to integral ng 1 minus n p of x dx ay equal sa e raised to 2x multiplied by the integral of 1 minus n natin ay negative 2. Q of x natin equal yan sa negative x e raised to negative 2x. Ang term nga na e raised to integral ng 1 minus n p of x dx natin ay equal sa e raised to 2x dx. So, isimplify muna natin ito. So, i-cross-multiply ko yung e raised to 2x sa kabilang side. Equal na siya sa e raised to 2x over, so, simplify natin itong y raised to negative 2. Lalagay ko siya sa denominator. Therefore, equal na siya sa y squared is equal to, integral ng negative times negative ay positive. So, ilalabas ko na yung 2 sa integral symbol natin. So, 2, integral ng, write ko yung x, e raised to negative 2x times e raised to positive 2x. So, i-apply natin yung product ng same base natin. Pinag-a-add natin or pinagsusubtract natin yung exponent nila. So, equal siya sa e raised to negative 2x plus positive 2x equal sa e raised to 0. At ang e raised to 0 equals sa 1. Therefore, ang matitira sa loob ng integral symbol natin ay x na lang. So, x dx na lang siya. So, from complicated general solution formula natin, ito na lang yung kinalabasan ng equation natin ngayon. So, mas na-simplify na natin siya. So, try na natin isolve yung general solution natin para dito. So, e raised to 2x over y squared is equal to 2. Integral ng x dx ay x squared over 2 plus c. So, 2 divided by 2, so cancel yan. So, ito na yung sagot natin. Pero kapag sinimplify natin ito, pwede natin i-cross-multiply yung y squared sa kabilang side. Therefore, e raised to 2x is equal to, yung kinos-multiply natin na y squared, times yung factor natin na x squared plus c. So, pwede rin naman na i-distribute nyo yung y squared dun sa dalawang terms natin sa loob. So, ito na yung general solution natin para sa example number 1. Example number 2, 2 dy over dx minus y over x is equal to 5x cubed y cubed. So, find the general solution para sa example number 2. So, lagay muna natin siya sa standard form natin. I-multiply natin both sides ng equation sa 1/2. So, 1/2 times yung original natin na differential equation na 2 dy over dx minus y over x is equal to 5x cubed y cubed. So, kapag sinimplify natin ito, dy over dx minus y over 2x is equal to 5/2 x cubed y cubed. Nailagay natin siya sa standard form ng Bernoulli's differential equation. Since ang q of x natin is not free from the variable y, and yung exponent ng y natin dun sa q of x is not equal to 1, equal siya sa 3, therefore, this equation is classified as Bernoulli's differential equation. Classify na rin natin yung p of x natin para sa Bernoulli's differential equation natin. P of x natin ay yung function of x na kasama ni variable y. Equal siya sa negative 1 over 2x. Ang q of x natin ay equal sa function of x na kasama ng y raised to n. Equal yun sa 5/2 x cubed. So, 5 over 2 x cubed. Next ay yung 1 minus n natin. Ang 1 minus n natin equal yan sa 1 minus 3
equal yan sa negative 2. So after nyan, pwede na tayo mag-proceed sa step number 1. So mukhang komplikado yung general solution natin para sa Bernoulli's differential equation. Pero dahil dito sa step number 1, mas dadali tayo mag-solve mamaya. Step number 1, solve for the e raised to integral of 1 minus n p of x dx term. So equal yan sa e raised to integral ng negative 2. P of x natin ay equal sa negative 1 over 2x multiplied by dx. So, kapag sinimplify natin ito, equal na to sa e raised to integral ng negative 2 times negative 1 over 2. So, cancel sila. Ang matitira na lang dito sa loob na integral sign I. So, cancel yan. Equal na lang siya sa integral ng dx over x. So, equal to sa e raised to ln of x. Therefore, ang e raised to integral ng 1 minus n p of x dx na natin ay equal sa x. Step number 2, apply the general solution formula. So, ang general solution formula nga natin para sa kanya ay yung y raised to 1 minus n is equal to 1 over e raised to integral ng 1 minus n p of x dx times the integral of 1 minus n q of x multiplied by e raised to integral ng 1 minus n p of x dx multiplied by dx. So, mukhang complicated yan, pero kapag nag-substitute tayo ng values, tignan natin yung kakalabasan ng equation. So, equal na to sa y, 1 minus n natin equals sa negative 2. Equal na to sa 1 over x multiplied by the integral ng negative 2. Q of x natin ay equal sa 5 over 2 x cubed. E raised to integral ng 1 minus n p of x dx natin ay equal sa x multiplied by dx. So, kapag sinimplify na natin ito, equal to sa, cross-multiply ko yung x sa kabilang side. So, equal na yan sa x over, simplify ko itong y raised to negative 2, equal yan sa y squared na nasa denominator. So, equal na to sa negative. So, 2 divided by 2, cancel yan. Ang coefficient natin sa loob ay 5, so ilabas na natin sa integral symbol. Ang matitira na lang sa loob ng integral symbol natin ay x raised to the 4th dx. So, from dun sa complicated general formula natin, general solution formula natin, ito na lang ang kinalabasan ng equation natin. So, itry na natin siyang isolve. So, x over y squared equal yan sa negative 5 integral ng x raised to the 4th dx ay x raised to the 5th over 5 plus c. Kapag sinimplify na natin yan, cancel. Ang x na natin ay equal sa y squared times negative x raised to the 5th plus c. Or kapag dinistribute natin yung y squared dun sa dalawang terms sa loob, ang x natin ay equal sa negative x raised to the 5th y squared plus c y squared. So, kahit ano dyan ay yung sagot natin para sa general solution ng example number 2. Last example natin ay yung example number 3. So, dy over dx plus 2y over x is equal to negative x squared y squared multiplied by secant squared x. So, dahil nasa standard form na siya ng Bernoulli's differential equation, pwede na nating i-classify yung mga gagamitin natin para mamaya. So, ang p of x natin para dito ay equal sa 2 over x. Q of x natin dito ay equal sa function of x na kasama nung y raised to n, equal yun sa negative x squared secant squared x. Ang 1 minus n natin ay equal sa 1 minus 2. So, equal to sa negative 1. So, after nating maklasify yung mga gagamitin natin para sa general solution, proceed na tayo sa step number 1. Solve for the e raised to integral of 1 minus n p of x dx term. So, solve natin siya. E raised to integral ng 1 minus n
p of x dx equal yan sa e raised to integral ng negative 1. P of x natin ay equal sa 2 over x dx. So, equal na to sa e raised to negative 2 integral ng dx over x. So, equal na to sa e raised to negative 2 integral ng dx over x ay ln of x. So, kapag simplify natin ito, equal siya sa e raised to ln of x raised to negative 2. Kapag simplify natin siya, ang e raised to integral ng 1 minus n p of x dx na natin ay equal sa x raised to negative 2 or 1 over x squared. So, kapag okay na tayo sa step number 1, proceed na tayo sa step number 2. Apply the general solution formula. So, ang formula nga natin para sa kanya ay y raised to 1 minus n is equal to 1 divided by e raised to integral ng 1 minus n p of x dx multiply by the integral of 1 minus n q of x multiply by e raised to integral ng 1 minus n p of x dx multiply by dx. So, ang y raised to 1 minus n natin ay 1 raised to negative 1 is equal to 1 over 1 over x squared multiply by the integral of 1 minus n natin ay negative 1. Q of x natin ay equal sa negative x squared secant squared x. Ang e raised to integral ng 1 minus n p of x dx natin ay equal sa 1 over x squared multiply by dx. So, kapag sinimplify natin ito, equal na to sa 1 over y is equal to ang 1 over x squared ay equal sa x squared. So, kapag nag-extremes and means tayo dyan, extremes natin siya numerator, so equal in sa x squared over 1, so equal sa x squared, multiply by negative times negative equals sa positive. So, integral negative times negative equals sa positive. X squared divided by x squared, so cancel yan. Ang matitira sa loob na integral symbol natin or integral natin ay secant squared x dx. So, from dun nga sa general solution formula natin na mukhang complicated, ang kinalabasan na lang na equation ay 1 over y is equal to x squared, integral ng secant squared x dx. So, equal na to sa 1 over y is equal to x squared. Ang integral ng secant squared x dx ay equal sa tangent x plus c. So, solving for y, lagay na lang natin siya sa y is in the function of x. Cross-multiply ko yung y dun sa right side at yung x squared times tangent x plus c dun naman sa left side ng equation. Therefore, y is equal to 1 over x squared times tangent x plus c. So, ito na yung general solution natin para sa example number 3. If you found this content helpful, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos na ina-upload natin. And that's all for today's lesson. See you on my next video. Bye!